Congratulations to Herlene Budol dahil ikaw ang... Because I know for myself that I am uniquely beautiful with a mission. O, diba? Salamat. Kaya napakalaking achievement and accomplishments ang ginawa niya sa Binibining Pilipinas 2022. Kaya, tatalakayin natin ang 5 reasons kung bakit naging matagumpay ang kanyang misyon. Not bad for a first runner-up sa isang baguhang candidate. So, congratulations to Herlene Budol, first runner-up ng Binibining Pilipinas. And congratulations din kay Wilbert Tolentino dahil nag-pay off lahat talaga ng effort at sacrifices nyo sa kapalaran ni Herlene Budol sa Binibining Pilipinas. Isang malaking disappointment talaga if ever na hindi nakapasok si Herlene Budol sa top 12. And grabe, ang daming nalegwak, ang daming El Tukuyo sa season na to. Kasi kung makikita mo, yung mga ibang nalegwak is crown worthy at yung isa is nanalo pa ng international pageant. So, in this video, we are going to discuss ano nga ba ang naging sikreto ni Herlene Budol sa kanyang pagsali sa Binibining Pilipinas 2022. Kaya, let us now begin with the first reason kung bakit siya naging successful. So, yung first reason is yung kanyang life story. So, nakita natin yung sagot niya. Kasi yung sagot is yung question sa kanya is all about yung kanyang total transformation. So, sinabi niya by her experience na she is the most unexpected candidate na sumali. Tapos, nakapasok sa top 40 and nakapasok sa top 12. And then, nasabi din niya na galing siya sa hirap, isa siyang komedyante na sumali sa pageant. And ito yung kanyang pwedeng i-share para ma-inspire yung mga ibang unconventional women na pwede rin pala silang sumali sa Binibining Pilipinas. Tapos, yung pinakahuli na kataga niya is, I am uniquely beautiful with a mission. So, para sa akin, I'm going to give a score of 10. Perfect score of 10. It's because sa pulsa ba nga ang kanyang sagot and nakaka-inspire yung sinabi niya. And marami ang mai-inspire na katulad ni Herlene Hipol na hindi porke hindi ka finesse, hindi ka social, pati mga taong galing sa hirap is pwedeng sumali sa Binibining Pilipinas. O, diba? Ayan. And then, yung number 2 naman is yung kanyang patience. Siyempre, dapat kapag sumabak ka sa isang competition, dapat lalamunin mo lahat ng mga bashings. Lalamunin mo lahat kung ano yung mga negative na atmosphere. So, sa pagsali ni Herlene Budol sa Binibining Pilipinas, ang daming tumaas ang kilay. So, komedyante tapos sasali sa Binibining Pilipinas. Ayun. So, syempre, nilunok niya ang pride niya. Ganon. Para, as in, lamunin niya lahat. Nagpursige talaga siya. And yes, parang brinake talaga niya lahat ng stereotypes na hindi lang porke experience ka, hindi porke nasa iyo lahat ng qualities ng maging pageantera is yun lang. Na-realize ni Herlene Budol na sa likod ng pambabashings, ayan, nakapasok siya sa top 40, tapos ngayon, semi-finalist, tapos, diba, nag-succeed talaga siya. And yes, hindi talaga matatawaran yung ginawa niya kasi she is really a breakthrough na candidate. Kaya, yes, patience is a virtue and kapag mahabang pasensya mo, malayo ang mararating mo. So, yes. Number 2 is all about patience. Ayan. Tapos hindi siya nag-give up. O, diba? Kaya, that's the spirit. Tapos, let us now proceed sa number 3. Ito na yung sa training. So, ayan. As a pageant competitor, dapat naghahanda ka months before ka sasali. So, sa case ni Herlene Budol, talagang nag-ensayo siya, nag-training siya. So, ang in-improve niya first is yung conditioning. So, nagpa-tone siya ng katawan. Tapos, nag-strength training exercise para mahulma talaga yung katawan niya sa pageant form. And then, nag-training siya sa pasarela para at least kapag after mo na-tone yung katawan mo, tapos nagpasarela ka, ayan, makukuha mo na talaga yung right steps.
And then, yung Q&A. So, syempre, importante rin na sanayin yung utak mo, yung psychological na capacity mo para sagutin yung questions, para i-overcome ang mga pressure. So, dito talaga madedetermine yung preparedness ng isang candidate. So, nakita na natin yung kanyang pasarela, yung sa swimsuit, di ba? So, ang daming nagsabi na malakas talaga ang chance niya kasi isa siya sa best in swimsuit. So, ang ganda ng ginawa niya sa swimsuit and then sa gown. Kaya talagang nag-materialize yung mga ginawa niya sa Binibining Pilipinas. So, training is really important, lalong-lalo na kapag nag-training ka sa isa sa mga pinaka-respected na pageant camps. Yun ay yung Kagandahang Flores Camp. So, yes, congratulations for trainin niyo siya at ngayon ay nasa pinaka-competitive form siya and deserving siya na mapunta sa top 40, top 12, and ayan, di ba, nag-succeed talaga siya. And then, yung pang-fourth naman is all about yung kanyang fan base. So, let's talk about her status being a celebrity. So, as a celebrity, hawak-hawak mo talaga yung fan base mo. So, si Herlyn Budol is undeniably the most popular candidate sa Binibining Pilipinas. Milyon-milyon ang kanyang mga followers sa YouTube. Ayan, sa YouTube as in. Tapos sa Facebook, ang dami, milyon-milyon. Lalong-lalo na sa TikTok. Sobrang dami niyang followers sa TikTok. So, dito mo talaga madidetermine na kahit na letter A lang ang i-type niya sa post niya, magkakaroon talaga siya ng 1,000 na react, comments, shares. Di ba? Kahit na magta-type lang siya ng letter H kasi Herlyn, di ba? As in, magkakaroon niya ng maraming reaction kasi as in super lawak ng kanyang fan base. And yan ang hinahanap ng mga ibang pageant directors. So, yan ang pinakaswak na swak na parang nagpalakas sa kanyang loob na maraming naniniwala sa kanyang kakayahan. So, that's why nakapasok siya, di ba? Yan. So, fan base is really important kasi dun talaga ma-i-increase yung popularity and familiarity ng ibang beauty queens, tapos yung mga judges, tapos yung mga staff ng Binibining Pilipinas. So, sasabihin nila na, so siya pala si Herlyn Budol. So, maging familiarize sila kasi nga, lagi siyang naipopost sa social media, sa mga vlogs, ayan, sa mga articles, sa mga news, diba? Kaya talagang popularity is one of the key factors para mapalakas yung confidence ng isang candidate and mapapalakas ang kanyang competency level. Number 5 naman is all about humility. Ayan, isa sa mga reason kung bakit very successful si Herlyn Budol sa kanyang kampanya sa Binibining Pilipinas. Bakit? Despite from transformation niya, alam niyo yun, nasa baba pa rin siya. Hindi siya nagsososyalan, o di ba? Hindi siya nagmamaka-arte-arte, yung ganun. So kahit na nagbago yung appearance lang, pero yung ugali hindi. Parang ganun yung sinabi niya sa mga interviews na kahit man na iba na yung Herlyn na nakikita nyo ngayon, yung ugali niya is still the same. Very humble and approachable pa rin. Hindi siya nagmamaldita. Ayan. So, hindi siya nagmamalita. And that is a good thing for her para ma-maintain yung connection sa kanya ng kanyang mga fans. Diba? Kaya, yes, that is one of the main reasons kung bakit ang daming nagmamahal sa kanya. So, kahit na wala siya sa pageantry, consistent pa rin yung kanyang pageant supporters. It's because yung kanyang pagiging low-key celebrity status. Diba? Low-key, pero superstar. Diyan mo madedetermine na, wow, she has a very good character kahit na nag-transform siya. And number 6 naman is yung kanyang transformation. So, syempre naman, beauty pageant is a beauty pageant. So, nag-transform yung face niya, nagpa-nose threading siya, medyo nagpalagay siya dito. May mga nakikita kayong na-enhance, tas pati dito na-enhance. And yes, I understand sa mga hindi pageant fans ni Herlyn Budol na hindi nila matanggap na may minor enhancement si Herlyn Budol. Pero guys, this is beauty pageant.
maraming mga candidates ang nag-transform and nagpa-enhance para at least makikita natin na yung full transformation nila is to increase their confidence, tapos mapapa-increase pa yung kanilang competency level para sa pageant. And syempre, para maipasa nila yung mga qualities na hinahanap sa isang beauty pageant contestants. Kaya sa mga magbabash sa akin na hindi siya nagpa-enhance, okay lang. Pero yung fact talaga, nagpa-enhance po siya, hindi para sa inyo, kundi para sa confidence niya. Kaya from hipon girl, naging gandang hipon na siya. And wala namang masama kung magpapa-enhance ka. Ang masama lang is yung mga mahilig magkutsa ng mga tao na kumbaga kapag nagpa-enhance ka sariling pera naman yung ginamit niya, and that is for her own happiness. And sa mga inggitera dyan, bahala kayo sa buhay niyo kung kakitiran ng utak ang pinapairal. So let's her be happy. Let's kung ano man yung decision niyang gawin sa buhay niya, let's respect. Ayun. And syempre, talagang nakakatuwa kasi she is one of the most successful woman na pinakita niya talaga na hindi lahat ng dinadown is parang loser na. Siya, pinatunayan talaga niya na lahat ng mga bashers is parang lulunukin na lang nila yung mga binabash nila kay Herlyn Budol dahil tingnan niyo yung nangyari sa kanya. O diba? Kaya congratulations Herlyn Budol. You really made so many pageant fans, non-pageant fans, or kahit na sinong tao dito sa buong mundo na pinakita mo na you did your best. And ngayon, diba, successful ka na sa inyong tagumpay. And mission accomplished. Kaya, once again, I would like to extend my congratulatory message. Congratulations to Herlyn Budol at sa iyong team dahil first runner-up is not a bad na placement. Kaya, wow, as in, out of hundreds of applicants, ikaw ang isa sa mga pinalad na naka-first runner-up placement. So, congratulations sa'yo, Herlyn Budol. And may contract po yan. Tapos may cash prize. Marami pang mga sponsors yan. Kaya, congratulations, Herlyn Budol, dahil nagtagumpay ka sa inyong mission. Mission accomplished sa Binibining Pilipinas 2022. And hindi ko alam kung magbabago yung isip niya tsaka ng manager niya kung sasali ulit siya next year. O, diba? So, that's it for our coverage kay Herlyn Budol sa kanyang journey. And if you want more pageant updates, mag-subscribe lang kayo dito sa channel ko and comment down below sa mga comments, suggestions, reactions nyo. So, that will be all. Thank you very much and good night.